This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang araw mga ka-Family Matters, isang panibago at espesyal na Saturday sa inyong lahat. Ngayon ay espesyal na araw ng linggo, inilaan para isang kwentuhang pampamilyang may espesyal na pangangailangan. Ako ang iyong makakasama, Ibs Ismael. Assalamualaikum, maayong buntag, buenos dias, magandang umaga, good morning. Ang tema natin ngayon ay Trading Anxiety for Peace, Letting Go of the Fear of the Future and Trusting in God. Kaya, sali na po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS Your Community Radio. Alam mo, minsan ang buhay parang alon. May mga araw na kalmado, tahimik, pero kontrolado mo ang lahat. May pagkain sa mesa, may konting ipon, maayos ang takbo ng araw. Pero may mga araw din na biglang lalakas ang hampas. Hindi mo man alam saan nanggaling, biglang may problema sa pera, may sakit sa pamilya, may balita sa TV na nakakadagdag ka ba, o minsan wala namang nangyari pero ang bigat ng pakiramdam mo. Ganun talaga ang realidad, lalo na ngayon bilang Pilipino, ramdam na ramdam natin. Mataas ang bilihin, yung dating sapat, kulang na ngayon. May mga magulang na doble kayod umaga hanggang gabi pero parang hindi pa rin enough. May takot sa kinabukasan, trabaho, edukasyon ng anak, kalusugan, seguridad at bilang magulang, iba yung bigat. Kasi hindi na lang sarili mo ang iniisip mo, may isang buhay na umaasa sa iyo. May batang tumitingin sa iyo bilang sigurado. Ikaw yung sagot niya sa lahat. Pag gutom siya, pag may sakit siya, pag natatakot siya, at doon nagsisimula yung tahimik na laban sa loob mo. Hindi mo man sabihin pero nararamdaman mo. Yung tipong paggabi na, tahimik na ang bahay, tulog ng anak mo, doon biglang nag-iingay ang isip mo. Paano kung magkasakit siya? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung may mangyari sa akin? Paano kung hindi ako sapat para sa kanya? Iilan lang sa mga tanong. Minsan, nakangiti ka nga sa harap niya pero deep inside may ka ba? At ang hirap nun kasi kahit gusto mong maging present, inahatak ka ng takot papunta sa future na hindi mo pa naman alam. Ganon tayo bilang tao. Kapag mahal natin, iniisip natin lahat ng pwedeng mangyari. Pinaplano natin, kinokontrol natin, pero minsan sa sobrang pagkontrol, tayo na mismo ang napapagod. Yung pagmamahal naging pag-aalala, yung pag-aalala naging anxiety, at yung anxiety nagiging bigat na dala-dala mo araw-araw. Kaya bago tayo magpatuloy, gusto ko muna kayong tanungin. Hindi ito test, hindi ito tama o mali. Usapan lang, totoo lang. Ilang beses ka na bang napuyat, kakaisip sa future ng anak mo? Ilang beses mo na bang tinanong, ano mangyayari sa kanya pag wala na ako? May moments pa na kahit okay ang araw, biglang may kaba? Yung tipong tahimik ang paligid pero maingay ang isip mo. May mga pagkakataon ba na napapangiti ka sa anak mo pero deep inside may takot? Napapatanong ka ba, Lord, kaya ko pa ba? Kung naramdaman mo kahit isa lang dito, hindi ka nag-iisa at hindi ka mahina, normal lang yan. Ang anxiety, hindi yan sign na kulang ka. Sign yan na mahal mo ang iyong anak. Kasi kung hindi mo siya mahal, hindi ka matatakot para sa kanya. Pero, ito yung problema. Yung pagmamahal minsan nagiging takot at yung takot nagiging bigat. At ngayon, nandito tayo hindi para alisin ang pagmamahal kundi para hindi siya maging anxiety.
Sige, intindihan natin kasi minsan kahit gaano kabigat ang nararamdaman natin, kapag naiintindihan natin kung bakit, parang kahit papaano kumagaan. Parang ganito yan, kapag may sakit ka, di ba, mas kampante ka kapag alam mo kung ano ang sakit mo. Kahit masakit, pero hindi ka na ganun katakot kasi alam mo paano siya i-heal. Ganon din sa anxiety, hindi siya kalaban na kailangan mong labanan agad. Minsan, kailangan mo muna siyang intindihin. Sa utak natin may tinatawag na alarm system. Para siyang guard. Trabaho niya, protektahan ka. Kapag may nararamdaman siyang danger kahit maliit lang, automatic siyang nag-a-activate. Para kang sinasabihan ng utak mo na, uy, maganda ka naman, may pwedeng mangyari masama. Magaling yan actually. Kaya tayo, nakakaiwas tayo sa disgrasya, kaya tayo nagiging alert. Pero ito yung twist, hindi kailangan na totoong nangyayari ang problema kahit iniisip mo lang, kahit imagination lang, kahit what if lang, nag-a-alarm na ang katawan mo. Kaya kapag iniisip mo, paano pag wala na ako? Paano pag wala nang nag-aalaga sa kanya? Paano kung may mangyari sa kanya habang wala ako? Dito yung utak mo, hindi niya tinidistinguish kung totoo na ba yan o nasa isip lang. Para sa kanya, pareho lang yan. So ang ginagawa niya, pinapabalis niya ang tibok ng puso mo, pinapahigpit niya ang dibdib mo, pinaparamdam niya yung kaba kasi akala niya nangyayari na yon. Kaya ka napapagod, kaya ka kinakabahan, kaya minsan kahit wala namang nangyayari, pagdating ng gabi, tila lowbat ka na. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pagod na yung katawan mo sa kakahanda sa mga bagay na hindi pa naman actually nangyari. May mga studies na nagsasabi na yung utak natin mas focus sa threat kaysa sa safety. Ibig sabihin, mas mabilis mong mapapansin ang pwedeng masama na mangyari kaysa sa pwedeng maging maayos. Survival instinct siya, parang expecting the worst. Para mabuhay tayo, pero biglang magulang, mas hindi pa yan. Lalo na sa context natin dito sa Pilipinas, hindi laging sigurado ang kita, minsan contractual lang, minsan wala. May takot sa hospital bills, may takot sa mga tuition fees, may balita pa sa mga news, sa TV, mga krimen, sakuna, na hindi natin kontrolado. Tapos, idadagdagan mo pa yung anak mo na may special needs. Mas heightened ang pakiramdam mo, mas alert ka, mas sensitive, mas iniisip mo yung bawat detalye kasi alam mo mas kailangan ka niya. At dahil doon, mas tumataas ang sense of responsibility. At kapag tumataas ang responsibility, madalas tumataas din ang anxiety. Hindi dahil mali ka, kundi dahil nagmamahal ka. Pero hindi lang ito naman scientific. May lalim din ito spiritually. Minsan, ang anxiety nanggagaling dito. Gusto natin kontrolin ang future pero hindi natin kaya. At doon nagkakaroon ng tension sa loob mo. Isipin mo, gusto mong siguraduhin na okay ang anak mo. Gusto mong protektahan siya sa lahat ng pwedeng mangyari. Gusto mong planuhin ang buong buhay niya. Hanggang paglaki niya, hanggang sa panahong wala ka na. Pero kahit anong isip mo, may mga bagay na hindi mo talaga hawak at doon ka napapagod. Kasi parang ikaw lang ang may dala ng lahat. Parang ikaw lang ang sasalo sa future niya. Parang ikaw lang ang dapat mag-isip ng lahat ng pwedeng mangyari. Kaya kahit nagpapahinga ka, hindi ka talaga nagpapahinga kasi yung isip mo gumagalaw pa rin. Pero ito ang truth at gusto kong dahan-dahan mo maiintindihan. Hindi ka ginawa para buhatin ang buong future ng anak mo. Hindi ka ginawa para kontrolin lahat ng mangyayari sa buhay niya. Hindi ka ginawa para sagutin ang lahat ng what if ng bukas. May part ka, yes. Mahalaga ka, sobra. May responsibility ka, syempre naman, pero hindi lahat sa'yo. Kasi kung lahat na sa'yo, hindi mo kakayanin. At hindi rin yun ang design ng buhay.
May mga bagay na gagawin mo at may mga bagay na kailangan mong i-let go. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may mga bagay na hindi talaga para sa'yo dalhin. Kaya, dito pumapasok ang paalala ng Diyos. Matthew 6:34. It says, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Ang verse na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo ginawa para buhatin ang lahat ng problema ng bukas. Ang anxiety ay kadalasang nanggagaling sa pagnanais nating kontrolin ang hindi natin hawak, tulad ng buhay at future ng ating mga anak. Ang Diyos ay nag-iimbita sa atin na ituon ang ating lakas sa ngayon, gawin ang bahagi natin ngayon at pagkatapos ay magtiwala sa Kanya sa natitira, sa mga bukas. Ang pag-let go o pag-surrender ay hindi nangangahulugang wala ka ng pakialam. Ibig sabihin, kinikilala mo ang iyong limitasyon bilang tao at pinagkakatiwala mo ang lahat sa Diyos, na Siya ang may perpektong plano. Itong paalala na pwede tayong huminga at magpahinga dahil ang bukas nasa Kanya, hindi sa atin. Dito naman tayo maging honest, walang filter, walang okay lang ako kahit hindi naman. Ito yung part na aamin tayo kahit sa sarili lang natin. Kasi minsan ang pinaka nakakapagod hindi yung problema mismo, kundi yung pilit natin kinokontrol ang mga bagay na hindi naman talaga natin kontrolado. Ayon sa psychology, the more we try to control uncontrollable things, the more tumataas ang anxiety. Bakit? Kasi paulit-ulit kang nabibigo. Isipin mo to, pinipilit mong planuhin ang future ng anak mo. Dapat ganito siya paglaki, dapat safe siya sa lahat ng sitwasyon, dapat walang mangyari ang masama, pero may isang bagay na paulit-ulit mong nararanasan. Hindi mo siya makontrol. At bawat beses na hindi nasusunod ang gusto mong mangyari, kahit maliit lang, parang maliit na failure na ang nararamdaman mo sa loob. Hanggang sa dumami na yon, hanggang sa mapagod ka na. Pero alam mo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil sinusubukan mong hawakan ang mga bagay na dumudulas talaga sa kamay, na parang tubig. Kahit anong higpit na hawak, lalo siyang nawawala. May isang simpleng katotohanan. Control is human, surrender is divine. Natural sa atin ang mag-control. Magulang ka. It's in your nature. Mahal mo ang anak mo. Siyempre, gusto mong siguraduhin na okay siya. Pero, ang surrender, hindi ibig sabihin na pababayaan mo na. Hindi ibig sabihin na titigil ka ng mag-alaga. Hindi ibig sabihin na bahala na. Ang ibig sabihin ng surrender ay, alam mo kung hanggang saan ka lang. Alam mo kung saan nagtatapos ang kaya mo. At doon mo pinipiling magtiwala. Hindi dahil wala ka nang ginagawa, kundi dahil ginawa mo na ang part mo. Maging totoo tayo, may mga bagay na hindi mo talaga kontrolado. Hindi mo kontrolado kung paano titignan ng ibang tao ang anak mo. Kung iintindihin ba siya o husgahan, hindi mo kontrolado ang environment na kakalakihan niya. Ang school, ang kaibigan, ang mundo na ginagalawan niya. Hindi mo kontrolado ang health conditions. Yung mga bagay na kahit anong ingat mo, nangyayari pa rin. At lalong hindi mo kontrolado kung anong mangyayari after 5, 10, or 20 years. Kahit anong isip mo ngayon, hindi mo pa rin masasagot lang ng what if. At kung pipilitin mong sagutin lahat yan, ngayon, ikaw ang mauubos. Pero ito yung maganda, hindi man lahat hawak mo, may mga bagay pa rin na nasa kamay mo. At iyon ang mga bagay na talagang mahalaga. May control ka sa paano mo siya mahalin ngayon, hindi bukas, hindi 10 years from now, kundi ngayon. Yung yakap mo, yung paggiti mo sa kanya, yung paraan ng pagtingin mo sa kanya, naramdaman niyang tanggap siya. May control ka sa kung paano ka mag-respond. Kapag may meltdown siya, sumisigaw ka ba o humihinga ka muna? Kapag napapagod ka, pinipilit mo pa ba o umaamin ka na kailangan mo ng pahinga?
May control ka sa kung paano ka humingi ng tulong. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong, katalinuhan ito. At may control ka kung paano mo alagaan ang sarili mo. Kasi ang totoo, kapag ubos ka na, paano ka pa magbibigay? Kaya gawin natin practical, totoo sa buhay. Una, isang araw lang muna mindset. Hindi mo kailangan solusyonan ang buhay ng buong buhay ng anak mo ngayon. Hindi mo kailangan isipin ang 10 years from now. Tanungin mo lang sarili mo, ano ang kaya kong gawin today para sa kanya? Minsan, sapat na yun. Pangalawa, use support systems. Hindi mo kailangan mag-isa. Sa kultura natin bilang Pilipino, may lakas tayo sa komunidad. Lolo, lola, kahit simpleng pagbabantay lang, tita, pinsan, kahit kausap lang, kapitbahay, mangi ka ng konting tulong, or your church community bilang source of prayers, support, and understanding. Hindi mo kailangan buhatin ang lahat. Minsan may mga taong handang umalalay. Kailangan mo lang silang papasukin. Pangatlo, routine over perfection. Hindi kailangan perfect ang araw. Hindi kailangan Instagram-worthy ang parenting mo. Kahit simpleng routine lang, gising, kain, ligo, konting laro, pahinga, malaking tulong na yan. Kasi ang routine nagbibigay ng stability at ang stability nagbibigay ng peace. Pang-apat, talk to someone. Huwag mong solohin. Alam ko minsan nahihiya tayo. Minsan inisip natin na ako lang bang ganito, pero hindi. Marami kayong ganito ang nararamdaman at minsan, ang simpleng paglabas ng saloobin nakakagaan na. At gusto kong iwan sa iyo itong linya na ito. Dahan-dahan. Namnamin mo ha. Hindi mo kailangan kontrolin ang buong buhay para maging mabuting magulang. Again, hindi mo kailangang kontrolin ang buong buhay niya para maging mabuting magulang. Hindi sukatan ang pagiging mabuting magulang sa dami ng bagay na nakontrol mo sa buhay niya. Nasusukat siya sa pagmamahal na binigay mo, sa presensya mo at sa araw-araw mong pagpili na hindi sumusuko. Kaya ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Hindi para hustahan ang sarili, hindi para sabihin mali ka, kundi para maging totoo ka. Kung hindi tayo mag-let go, kung patuloy nating hawakan ng takot, mga kaba, mga what ifs, ano ang kapalit? Kasi may kapalit yan. Hindi man agad-agad pero dahan-dahan, binabayaran natin. At para mas malinaw, himayin pa natin isa't isa. Una, pag-usapan natin ang pinakauna at pinakamadalas na mong nararamdaman. Emotional exhaustion. Ito yung pagod na hindi mo maipaliwanag, yung tipong wala ka nang mabigat na ginawa buong araw pero pakiramdam mo ubos na ubos ka na. At kung isipin mo, bakit ganito? Wala naman akong ginawa pero totoo, hindi katawan mo ang pagod kundi ang isip mo. Kasi habang kumakain ka, nag-iisip ka, habang nagliligo, nag-iisip ka, habang kasama mo siya, nag-iisip ka pa rin at hindi lang simpleng isip pa, kundi isip na punong-puno ng tanong, paano kung, paano pag, paano kung hindi. Kaya ngayon, isipin mo to, kung buong araw kang naghahanda sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari, hindi ka ba mapapagod? Kaya kahit gabi na, kahit dapat nagpapahinga ka na, yung isip mo gising pa rin. At doon pumapasok yung pakiramdam na pagod na ako pero hindi ko alam bakit. Ngayon, hindi lang sarili mo ang naapektuhan. Kalawa, relationships suffer. Kapag punong-puno ka sa loob, kahit anong pigil mo, lalabas at lalabas yan. Minsan, nagiging madali kang mainis at baka napapansin mo na rin to, yung simpleng bagay na papalaki mo na, yung parang sobrang big deal, yung anak mo na gusto lang maglaro, bigla mong napapagsabihan, tapos mamaya may kirot, may guilt, bakit ko ba nasabi yun? Hindi ko naman siyang gustong saktan. At dito mo ma-realize, hindi pala galit ang lumabas, kundi pagod. Pagod na walang pahinga, pagod na walang minsan hindi lang sa anak mo, pati sa partner mo, sa pamilya mo, napapasa mo yung bigat. Hindi mo sinasadya, pero yung stress na dinadala mo parang tubig na umaapaw, natatamaan yung mga taong nasa paligid mo. At ang masakit doon,
Yun mga taong mahal mo, sila pa yung nadadamay. At ngayon, may mas tahimik na epekto, mga subtle, pero mas malalim. Habang iniisip mo ang future, unti-unti mo namang na-miss ang ngayon. Hindi biglaan, hindi obvious, dahan-dahan lang. Yung anak mo lumalaki sa bawat araw, may malilit na pagbabago, minsan hindi mo na napapansin. May mga bagong salita niya, mga bagong milestone, may maliit na progress. Ngayon tatanong kita, nakita mo ba yon? O dumaan lang habang abala ka sa pag-iisip ng bukas? Yung ngiti niya, yung yakap niya, yung mga pagtawag niya sa'yo ng mama o papa, minsan, saglit lang yan. Pero habang ang isip mo nasa future, yung moment na yon lumipas lang nang hindi mo nararamdaman. At dito, mararamdaman mo yung bigat ng katotohanan. Habang pinaprotektahan mo ang future niya, may mga bagay ng present na nawawala. Kaya ngayon, dahan-dahan tayong mag-transition. Hindi agad solusyon, hindi agad sagot, kundi isang realization muna. Kung ang paghawak sa takot ay nauubos tayo, kung ang kakaisip ay hindi naman talaga nagbibigay ng kasiguraduhan, at kung ang pag-control ay hindi rin naman nagbibigay ng peace, baka panahon na para matuto natin i-let go. Pero sandali, huwag mong isipin mo na biglaan na. Hindi ito isang desisyon na simula bukas wala na akong anxiety. Hindi ganon, kundi ito ay proseso. Kaya ang transition natin, ganito. Mula sa paghawak, papunta sa unti-unting pagbitaw, mula sa kailangan kong kontrolin lahat, papunta sa gawain ko ang kaya ko, at magtitiwala ako sa hindi ko kaya. Isang thought at a time, isang hinga at a time, isang araw sa bawat pagkakataon. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil ayaw mong maubos habang nagmamahal ka. At sa puntong yon, sigurado mas malinaw na sa atin kung ano ang mangyayari sa loob natin at kung bakit hindi tayo napapagod, hindi ka sobrang mag-isip, hindi ka mahina. Isa ka lang magulang na nagmamahal ng totoo. Unang yugto pa lang yan ng ating topic. Hindi pa ito tungkol sa pagbabago agad, hindi pa ito tungkol sa solusyon, ito ay tungkol sa pag-intindi. Pag-intindi sa sarili, pag-intindi sa nararamdaman mo, kasi bago ka mag-let go, kailangan mo munang tanggapin. Ganito pala ako at okay lang na ganito ako ngayon. At mula doon, dahan-dahan tayong gagalaw papunta sa mas magaan. Mag-break muna tayo sandali at ipagpatuloy ang ating topic. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya,
ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin nakikinig sa 1116 DXAS Radio Comunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong makakasama, Ibs Ismael. Ang DXAS isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at iyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan ang QR code ng ating GCash bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa iyong partnership at God bless. Happy listening sa ating mga masusugid na faithful listeners. Hello, good morning. At sa iyo naman, na first timer, you are very welcome. Greetings naman sa ating mga viewers online. If you're watching or listening to us via Facebook or YouTube, magandang umaga sa iyo. At sa iba pang nating tagapakinig sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo, live stream. Good morning po everyone. Welcome to Family Matters. Bago tayo pumasok sa susunod na bahagi, hayaan muna natin na lumutang sa isip at puso natin ang lahat ng pinag-usapan natin kanina. Baka ngayon ka lang nakapag-on ng live stream, mag-recap muna tayo para hindi ka naman nahuhuli. Sa unang bahagi, nakita natin ang realidad ng anxiety na minsan kahit normal ang araw, kahit kumpleto ang pagkain sa mesa at maayos ang takbo ng buhay, may bigat na nagmumula sa loob. Yung bigat na hindi lang nakikita sa iba pero ramdam mo. Yung tahimik na laban sa gabi habang natulog anak mo pero gising ang isip mo, nag-iisip ng paano kung na kahit nakakinti ka sa harap niya, may kaba pa rin sa puso mo. Naintindihan natin na ang anxiety hindi senyales ng kahinaan. Hindi ibig sabihin na kulang ka sa pagmamahal. Ito'y tanda ng pagmamahal na sobrang dami na pagmamahal mo sa anak mo na minsan nagiging takot, nagiging bigat at nagiging pagod na dala-dala mo araw-araw. Tiningnan din natin kung bakit nangyayari yan. May scientific explanation. Meron din daw yan wiring sa ating brain. Kahit what ifs lang niisip mo, pinaparamdam na sa katawan mo na parang nangyayari na siya. Kaya ka napapagod, kaya ka kinakabahan. In connection naman sa ating spiritual, minsan galing ito sa pagnanais natin kontrolin ang future pero hindi natin kaya. Hindi ka ginawa para buhatin ang lahat ng what if ng buhay ng anak mo. Hindi ka Diyos. May part ka pero hindi lahat. Napag-usapan din natin ang limits of control.
na mas mataas anxiety kapag pilit natin kinokontrol ang hindi natin kaya. At may mga bagay na hindi mo hawak, ay yung mga ereksyon ng iba, future, environment, health conditions, lahat na mangyayari sa susunod na 5, 10, 20 years. Pero minsan meron kang control sa mahalagang bagay. Kung paano mo siya mahalin ngayon, paano ka mo respond, paano ka humingi ng tulong, paano mo alagaan ang sarili mo yan. Kontrolado mo yan. Simpleng hakbang, simpleng routine, support sa family, community at prayers. Malaking tulong na sa pagbigay ng peace. At sa huli, nakita natin ang cost ng patuloy na paghawak sa takot. Ano ba mangyari sa iyo? Meron kang emotional exhaustion, strained relationship at pagkawala ng presensya sa mga sandali ng anak mo dahil you're so preoccupied of the future. Yung mga moment na hindi nababalik, yung mga ngiti, yakap, progress at simpleng bonding moments, dahan-dahang lumipas habang ang isip mo ay nasa bukas. Kaya ang pinaka-importanting takeaway, bago ka mag-let go, kailangan mo munang maintindihan at tanggapin ang nararamdaman mo. Acknowledge your feelings, your emotions. Hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangan buhatin ang lahat. At ngayon, dito natin ihahandog ang susunod na bahagi. Dito natin tatalakayin ang isang bagay na madalas nating naririnig pero bihira nating naiintindihan ng buo. Yung salita na puno ng kahulugan pero hindi lang basta salita lang sa atin. Hindi ito tungkol sa paghinto sa paggawa o pag-upo o bahala na. Hindi ito passive. Hindi ito tungkol sa surrender, ngunit may kasamang faith. Papaano mo gagawin ang kaya mo pero hindi mo pipilitin ang hindi mo kaya? Kaya dito, magsisimula tayo sa ating part 2. The following is not an instant solution. Hindi ito biglang shift. Hindi din ito yung okay, ayusin na lahat. Kundi ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya na tignan lang isang bagay na madalas natin narinig pero minsan hindi natin lubos na intindihan. Ano ibig sabihin ng trusting God? Pag sinabi natin trust God, aminin natin, ilang beses na ba natin itong narinig? Sa simbahan, sa kaibigan, sa pamilya. Magtiwala ka lang sa Diyos. Pray lang. God will provide. Maganda yang pakinggan, pero kung maging honest tayo, minsan kulang. Kasi sa loob mo, may tanong, paano ako magtitiwala kung ang daming hindi sigurado? Paano ako magre-relax kung ako yung kailangan kumilos? Paano ako bibitaw kung ako lang ang meron siya? Kaya ngayon, hindi lang natin sasabihin ang trust God. Intindihin natin, ano ba talagang ibig sabihin nito sa totoong buhay? Linawin muna natin ito kung ano ang hindi ibig sabihin ng trust. Kasi minsan dito tayo nalilito. Kapag sinasabi magtiwala ka sa Diyos, akala natin ibig sabihin wala ka nang gagawin. Uupo ka na lang, maghintay ka na lang, bahala na. Pero hindi yan ang trust. Hindi ka tinuruan ng Diyos na maging pabaya. Hindi ibig sabihin yung pure faith lang. Titigil ka na magtrabaho, titigil ka na magplano, hindi ka na mag-aalaga. Hindi. Trust is not passive. Hindi siya kawalan ng action. Hindi siya wala na akong gagawin. Sa totoo lang, ang totoong trust mas aktibo pa ng minsan. So ano nga ba ang trust? Ito ang simple pero malalim na katotohanan. Trust is surrender with faith. Ibig sabihin, gumagawa ka pa rin pero hindi ka na kumakapit sa control. Parang ganito, isipin mo ang sarili mo bilang magulang. Ginawa mo ang lahat ng kaya mo, pinakain mo na siya, inalagaan mo na siya, dinadala mo sa check-up. Tinuturuan mo siya. Pinoprotektahan mo siya sa abot ng makakaya mo. Ginagawa mo ang part mo. Pero kahit gawin mo na lahat, may mga bagay pa rin na hindi mo hawak. At doon pumapasok ang trust. Hindi sa part na kaya mo, kundi sa part na hindi mo kaya. Ganito ang larawan ng trust. Para kang may hawak na bata na gusto mong siguraduhin na hindi siya mahuhulog. Hawak-hawak mo siya, mahigpit, kasi mahal mo. Pero habang tumatagal, napapagod ka. Nanginginig yung mga kamay mo,
masakit ng braso mo, at kahit anong higpit ng hawak mo, alam mo hindi mo siya kayang hawakan habang buhay. At doon mo ma-realize, kailangan mong ipasa. Hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil alam mo may mas kayang humawak. At doon papasok ang trust. Gusto kong marinig mo ito, hindi lang sa isip mo kundi sa puso mo. Hindi lang ikaw ang nag-aalaga sa anak mo. Hindi lang ikaw ang nag-aalaga sa anak mo. Hindi lang ikaw. Alam ko pakiramdam mo minsan ikaw lang. Ikaw ang gumigising sa gabi, ikaw ang nag-aalaga, ikaw ang nag-iisip ng lahat ng pwedeng mangyari. Pero ang totoo, hindi lang naman ikaw. May Diyos na mas makikita ang anak mo kaysa sa kaya mong makita. May Diyos na mas nakakaalam ng future niya kaysa sa kaya mong isipin. May Diyos na kasama siya kahit sa mga oras na wala ka. At ito pa, mas mahal siya ng Diyos kaysa sa pagmamahal mo. Alam ko, parang mahirap paniwalaan kasi ramdam mo kung gaano mo siya kamahal. Yung tipong kahit ikaw na lang ang mahirapan, basta okay siya. Yung tipong kaya mong isakripisyo ang sarili mo para lang sa Kanya. Ganon kalalim ang pagmamahal mo. Pero isipin mo to, kung kaya mong magmahal ng ganon, gaano pa kaya ang Diyos? Yung Diyos na lumikha sa Kanya, yung Diyos na nakakaalam ng bawat detalye, yung Diyos na kasama niya bago mo pa siya makilala bilang anak mo. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa sa pagmamahal, may kasama ka. At hindi lang basta kasama, mas malakas, mas matibay, mas hindi napapagod. So, paano kaya natin maa-apply yan araw-araw? Ganito, gigising ka pa rin sa umaga, magluluto ka pa rin, magtatrabaho ka pa rin, mag-aalaga ka pa rin, walang nagbago sa ginagawa mo. Pero, may nagbago sa dala mo. Dati, dala mo lahat. Ngayon, may hati ka na. May parte ng ginawa mo at may parte na pagkakatiwala mo. Kapag pumasok na yung thought na paano kung mangyari to, imbes na hawakan mo siya buong araw, pwede mong sabihin na, Lord, ito naman, hindi ko to kayang kontrolin. Ikaw na po, bahala. Hindi mawawala agad ang kaba, pero unti-unti umagaan. Trust is not a feeling, hindi siya yung tipong, kampante na ako sa nagtitiwala ako. Minsan, magtitiwala ka kahit kinakabahan ka pa. Minsan, magtitiwala ka kahit may takot pa rin. At okay lang yun, kasi ang trust hindi kawala ng takot, kundi pagpili na magtiwala kahit may takot. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin, hindi para sagutin agad, kundi para pag-isipan mo lang, sa lahat ng dala mong bigat ngayon, ano yung mga bagay na pilit mong kinokontrol? Kahit hindi mo pa naman talaga kaya. At handa ka na bang kahit konti lang, kahit isa lang muna, bitawan mo na? Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil may pinagkakatiwalaan ka na. Kasi ang totoo, yung totoong trust sa Diyos, hindi pagtigil sa pagmamahal, kundi pag-amin na, Lord, mahal ko siya pero mas mahal mo siya. At nagtitiwala ako na alagaan mo siya kahit sa mga lugar na hindi ko kayang puntahan. Nakakayak naman. Pero it's reality. There will come a time na we will all die and they will have to stand alone on their own feet. Alam mo, bilang magulang, isa sa mga pinakanatural na tanong natin sa buhay ay, what if something goes wrong? Oo, hindi mo ito may iwasan. Kapag bata mo may exam, may sakit, may bagong kaibigan, o may unexpected na pangyayari. Agad-agad pumapasok sa isip mo yung paano kung may mangyari, paano kung hindi siya okay, paano kung hindi ko kakayanin. At totoo yun, normal na maging worried, normal na mag-alala. Lalo na dito sa Pilipinas kung saan maraming bagay ang unpredictable. Minsan, may natural disaster, minsan may problema sa kalsada, minsan may kakulangan sa resources sa school, sa ospital,
madali tayo ma-stress, madali tayo mapuno ng kaba. Pero, sandali. Subukan natin palitan ang pananaw na iyon. Imbis na laging tanungin ang sarili mo na what if something goes wrong, subukan natin tanungin, what if God provides? Diba? Pakiramdam mo, simple lang ang linya pero punong-puno siya ng kapangyarihan. Dahil sa loob nito may shift na isip, shift sa puso at pananaw. Hindi ka lang nag-focus sa problem, nagbubukas ka na rin ng puwang para makita ang posibilidad ng tulong, ng pag-asa, ng biyaya. Isipin natin ang toong buhay, halimbawa sa school ng anak ko. May isang problema. Hindi mo alam kung paano lulutasin. Parang walang solusyon sa harap mo. Maalala mo pa ba yung mga gabing nag-iisip ka? Yung mga tanong na nasa isip mo. Pero biglang sa hindi mo inaasahan, may teacher na nakakaintindi, nakikipag-usap sa iyo. May kamag-anak na biglang dumating at nagbigay ng tulong sa iyo. May kaibigan o kapitbahay na nag-alok ng suporta. At bigla may pagkakataon na nangyari. Hindi mo ito plano, hindi ito nasa script, at yun ang tinatawag nating grace o grasya. Yung moment na yun na may mangyari sa buhay ng anak mo na hindi mo hawak pero nagiging maayos, yun ay grace. Sa maraming taon nating pagiging magulang, ang tendency natin ay pilitin ang lahat. Gusto nating planuhin ang bawat detalye mula pagkain, eskwelahan, kaibigan hanggang sa future career ng anak mo. Pero minsan kahit anong higpit ng kamay natin, may mga bagay na lumilipas na sa labas ng control natin. That's reality. Ngunit sa halip na punuin ng kaba ang bawat what if, subukan nating tanungin, what if God provides? Imagine kung araw-araw mo itong iniisip, i-apply mo sa what situation. Yung yung minor incident sa school, nagkakaroon ng unexpected help, yung conflict sa bahay, biglang may solusyon na barating. Yung financial struggle, may resources o pagkakataon na biglang lumalabas. Hindi lang ito optimism, ito ay choice. Choice na tumingin sa buhay na may pananampalataya. Choice na i-release ang need to control everything at magtiwala na may mas mataas na plano. Minsan, isipin natin gaano kadami sa mga worst case scenarios ang hindi naman nangyayari. Gaano kadami ba ang mga bagay na naisip natin na pwedeng masama pero bigla lumabas ang tulong o may sagot na agad na bibigay. Yun ang essence ng linya natin ngayon. The future is not where the problem happens. It's where grace will meet you. Ibig sabihin, hindi lahat ng nakikita natin sa hinaharap ay kababalaghan o problema. Hindi lahat ng what if ay disaster. Dito sa hinaharap, may pagkakataon ding para dumating ang biyaya. May tulong na hindi inaasahan, may sagot sa problema na hindi mo kayang planuhin pero dumarating. Ngayon, paano ito nakaka-relate sa atin bilang magulang dito sa Pilipinas? Isipin mo, maraming single parent, contractual workers o OFWs na nag-aalaga ng anak mula malayo. Bawat araw, may anxiety. Paano kung hindi siya okay? Paano kung may emergency? Pero sa maraming kwento, may teachers, kapitbahay, kamag-anak o kaibigan na biglang nandyan. May biyaya na dumarating kadalasan na sa isang paraan na hindi mo inaasahan. At sa mga pamilya na may special needs na anak, mas malaki ang responsibilidad at anxiety. Pero kahit sa gitna ng stress at kaba, lumalabas ang grace. Kahit papaano, may paraan, may tulong, may sagot. Sa tuwing mapupunta ka sa what if something goes wrong, huminto ka muna sandali at huminga. At tanungin, what if God provides? Mag-obserba sa paligid sa mga maliliit na tulong na dumarating. Minsan simpleng kausap lang sa teacher, simpleng payo ng kaibigan, yun na pala ang grace.
Isipin ang daily life, bawat struggle sa school, sa health, sa finances, may lugar para sa unexpected help. At kahit hindi mo siya plinano, nangyayari. Practice gratitude sa bawat maliliit na biyaya. Kapag nakita mo yung word na simpleng God provides moments, unti-unti babaan ang kaba, tataas ang peace. Kaya ngayon gabi at mga araw at sa susunod pa na araw, habang tinitignan mo ang future, tandaan mo, hindi lang puno ng problema ang hinaharap. Hindi lang puno ng kaba at takot. Puno rin ito ng grace. Puno rin ito ng pagkakataon na dumating ang tulong na minsan sa paraang hindi mo inaasahan. At sa bawat what if sa isip mo, subukan mong palitan ng, ano nga ba yun? What if God provides? Dahil sa bawat araw, sa bawat takbang mo, ang future hindi lang lugar ng problema, ito rin ay lugar kung saan makikita mo ang biyaya, ang tulong at ang pagmamahal na hindi mo kayang ipaliwanag. Ngayon, dumating tayo sa part kung saan mas magiging practical tayo. Dito natin tatalakayin kung paano natin maibabago ang anxiety sa kapayapaan. Hindi ito overnight hindi rin ito instant magic. But it's a process. It's a journey. Paano nga ba? Daily surrender. Una sa lahat, daily surrender. Simple lang ang prinsipyo nito. Sabi mo lang, Lord, ibinibigay ko sa iyo ang hindi ko kayang kontrolin. Alam ko parang madali lang sabihin pero sa puso mahirap. Bilang magulang, gusto natin hawakan ang lahat. Gusto natin planuhin ang bawat hakbang ng anak natin mula sa pagkain, edukasyon, kaibigan, future. But reality, may mga bagay na hindi natin hawak. Isipin mo itong sitwasyon. Bata mo, may school project at biglang may unexpected na problema sa printer sa bahay o walang internet. Di ba, stress ka? Pumapasok sa isip mo yung paano kung hindi niya mapasa. Pero sa huli, may kaklaseng tumulong sa kanya o may teacher na pumayag na i-extend ang submission. At ang bata mo, nakagawa rin. O di ba, hindi mo plinano. Hindi mo hawak ang detalye ng lahat, pero nangyari yun. Yun ang grace. Kapag araw-araw mo itong gagawin, kahit hindi simpleng hinga lang sa umaga, daily surrender, ibig sabihin na you recognize na may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At lahat ng yun, ipinagkakatiwala mo sa Diyos. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil ayaw mong maubusan ang sarili mo sa pag-control. Second, focus on the present. Pangalawa, focus on the present. Tanungin ang sarili mo, ano ang isang bagay na okay today? Hindi yung anong magiging mangyari sa susunod na 10 years. Hindi yung paano kung may mangyari, kung basta yung ngayon muna. Nakita mo nakangiti ang anak mo ngayong umaga habang kumakain ng breakfast, nakikipaglaro siya ng maayos sa school kahit maliit lang, nakikinig siya sa simple instructions. Yun ang mga present moment. Yun ang dapat natin ipagpasalamat at damhin. Minsan, sobrang abala natin sa future na nakakalimutan natin ang maliliit na bagay. Na siya rin pala ang nagdadala ng peace. Hindi yung sobrang worrying sa what if, kundi yung simpleng okay tayo ngayon. Pangatlo, celebrate small wins. Minsan, bilang magulang, parang lahat ng progress ng anak natin maliliit sa mata ng iba. Pero, sa totoong buhay, napakalaki na ng epekto ng maliit na bagay na yan. Halimbawa, nakikinig siya sa instruction mo kahit sa unang subok ay hindi niya sinunod. Pero,
Nakagawa siya ng maliliit na improvement day by day. Mas skills niya, math, reading, mga simple interaction. Kasi bilang magulang, pwede mo sabihin na, salamat anak, nakita ko na sinusubukan mo, nakita ko ng effort mo, nakita ko na nag-improve ka kahit konti. Yung simpleng celebration na yon, nagdadala ng joy sa puso mo at unti-unti pinabawasan ang anxiety. Ang maliit na progress kapag pinapansin at pinapahalagahan, lumalaki ang peace. Parang araw-araw isang hakbang, nagiging daan para sa mas maayos na loob. Pang-apat, seek support. Hindi ka dapat nagsasolo, hindi mo kailangan dalhin lahat ng bigat mag-isa. Sa kultura pa naman natin, natural sa atin ang community. May mga lolo't lola, tita, tito, kapitbahay, kaibigan, and dyan ang church community na pwede mo lapitan. Kapag may emergency sa bata, may kamag-anak na pwedeng umalalay sa paghatid o pag-check. Kapag stress ka naman, may kaibigan na kikinig at na makakaintindi sa'yo. Kapag may medical condition, may support group, therapist, o pastor na makakatulong. Hindi ito kahinaan, kundi tandaan, mas matibay tayo kapag may kasama tayo. Kapag pinagsasama natin ang lakas natin sa tulong ng iba, mas nababawasan ang anxiety, mas nararamdaman natin ang peace. At ang panghuli, ang self-compassion. Isa sa pinaka-importanting step ay ang pag-intindi na hindi mo kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging present. Alam ko bilang magulang, minsan gusto mo natin lahat perfecto, perfect na pagkain, perfect na aral, perfect na ugali ng anak mo, pero sa reality, walang perfect. Ang perfect ay stressful. Ang perfect ay nakakadagdag ng anxiety. Mas mahalaga ang presence. Yung nakikinig ka sa anak mo kahit pagod ka, yung nakikipaglaro ka kahit may iniisip ka pang iba. Yung nagbibigay ka ng yakap kahit hindi perfecto ang timing. Kapag napapansin mo ang sarili mo at sinasabi sa sarili mo na okay lang yan, nag-effort ako, nandito ako, mahal ko siya, enough na yun. Ang loob mo ay unti-unting nagiging maaliwalas. Ang tension na dala ng anxiety ay bumababa. Nagkakaroon ng kapayapaan sa puso mo kahit simple lang ang hakbang na iyon. Kaya sa araw-araw, may mga maliliit na paraan para i-trade ang anxiety sa peace. First, daily surrender. Bigay sa Diyos ang hindi mo kaya. Focus on the present. Damhin ang isang bagay na okay ngayon. Celebrate small wins. Kahit maliliit, ipagdiwang. Seek support. Hindi mo kailangan dalhin ang bigat mag-isa. Self-compassion. Kahit hindi kailangan perfect, sapat na ang presence mo. Minsan, kailangan lang natin ng isang hinga, isang araw, isang moment, at dahan-dahan sa bawat maliliit na hakbang, makikita natin ang anxiety ay unti nating napapalitan ng kapayapaan. At tandaan, hindi ito tungkol sa overnight success, walang magic po dito. This is a journey, this is a process, isang proseso ng pagtitiwala, pagbitaw, at pagmamahal. Kaya ngayong umaga, pumili ka ng isang hakbang, isa lang. Subukan mo ngayon. Maging conscious sa presence mo, sa grace moment, sa support na nandyan at sa sarili mong puso. At sa bawat hakbang, mararamdaman mo, hindi mo kailangang hawak ang lahat para magkaroon ng kapayapaan. Hindi mo kailangang maging perfect para mahalin ng tama. Bago tayo tuluyang magtapos sa ating part 2, gusto ko munang balikan natin yung mga tanong na na-raise natin kaninang umaga, kaninang first part. Ano ang mangyayari sa anak ko? Kaya ko pa ba? May mga mag-aalaga pa sa kanya kapag wala na ako? Isip. Alam mo, napakabigat ng mga tanong na ito. Parang biglang bumagsak sa dibdib mo. Kahit wala namang naranasan ngayon, di ba? Hindi mo pa nga naranasan pero stress ka na. At totoo, hindi mo kailangan sagutin ang lahat ng ito. Hindi mo kailangan hawakan ang bawat detalye ng hinaharap.
Ang mas mahalaga ang dapat mong malaman ay simple lang. Hindi ka nag-iisa. Minsan bilang magulang, pakiramdaman natin lahat tayo mag-isa. Parang ikaw lang ang bumubuo ng kinabukasan ng anak mo. Ikaw lang ang nagbabantay, ikaw lang ang nag-aalaga. Ikaw lang nag-iisip kung paano maging maayos ang lahat. Pero sandali, huminga ka muna. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang mga taong handang tumulong. Mga kamay na nakaunat para sumalo kahit hindi mo pa inaasahan. Isipin mo ang mga totoong senaryo sa buhay natin bilang Pilipino. Yung bata mo na may school project, wala kang internet, pero may kapitbahay ka na tumulong sa'yo. Yung mga health concern ng anak mo, may biglang nag-volunteer na nurse na biglang dumating at nag-check up sa anak. Yung araw-araw na simpleng struggle, umasa siya sa simpleng task, nakagawa ng maliliit na improvement, at biglang ramdam mo, hindi ka nag-iisa sa journey na ito. At higit sa lahat, may purpose ang anak mo. Hindi siya basta-basta lang dumating sa buhay mo. Bawat tawa niya, bawat luha niya, bawat takbang niya may dahilan. At kahit na hindi mo nakikita lahat yan ngayon, may plano at pagmamahal na mas malaki kaysa sa ating nakikita. At dito natin marinig ang pinaka-importanting linya. The final message na gusto kong iwan sa puso nyo ngayong umaga. Maaring hindi mo kontrolado ang future, pero pwede mong pagkatiwalaan ang mga may hawak nito. Alam mo, minsan bilang magulang, napapagod tayo, sobrang nang iniisip, sobrang nang ginagawa. At sa isang punto, kailangan natin magpahinga. Hindi ito pag-surrender sa anak mo, hindi ito sa pagtigil sa pagmamahal, hindi ito kahinaan. Pwede kang magpahinga, pwede mo iwan sa Diyos yung mga bagay na hindi mo kaya. Hindi sumuko, kundi magpahinga. At habang nagpapahinga ka, hawak pa rin ng Diyos ang anak mo. Hawak pa rin ng Diyos ang future niya. Hawak pa rin ng Diyos ang bawat pangyayari kahit hindi mo nakikita. Isipin mo, kapag nagtitiwala ka, hindi mo kailangan mag-alala sa bawat detalye. Hindi mo kailangang pitpitin ang bawat what if sa isip mo. Ang puso mo, ang isip mo, nagiging mas maaliwalas kapag nagpapahinga ka. Tandaan, hindi ito instant, hindi ito nararaman agad-agad. May process po. Ngayon, pwede ka nang huminga ng malalim at iparamdam sa sarili mo na hindi ka nag-iisa, na may kasama ka sa journey na ito, na may purpose ang anak mo. At kahit anong mga bagay na hindi mo hawak, may Diyos na nakakabantay sa Kanya. Kaya ngayong umaga, umupo ko muna sandali, huminga ka at sabihin sa sarili mo na hindi ko hawak lahat, pero hawak ng Diyos. At sa bawat hininga, mararamdaman mo ang kapayapaan. Hindi dahil wala kang problema, hindi dahil hindi mo kailangan dalhin lahat mag-isa. At sa puso mo, alam mo, hindi lang ikaw ang nagmamahal. Ang Diyos, ang pamilya at ang komunidad, lahat ay kasama mo sa pag-aalaga at ang anak mo ay ligtas. Ayaw mong sumobra kasi mapapagod ka. Huwag masyadong mag-worry, yung sobrang kaba, dahil habang nagpapahinga ka, hawak pa rin ng Diyos ang anak mo. At doon magsisimula ang tunay na peace. Bago tayo tuloy magtapos, huminga muna tayo ng malalim at dahan-dahan nating balikan ang mga natutunan natin ngayong gabi. Ngayong umaga, rather. Sa unang part, nakita natin ang realidad ng anxiety. Sa part 2 naman, natutunan natin kung paano palitan ang anxiety ng kapayapaan. Dare to surrender. Ibigay sa Diyos ang hindi natin kaya. Focus sa present para hindi ka mawala sa mga moments niya. Celebrate small wins, ang bawat improvement kahit maliit ay mahalaga. Seek support, di natin kailangan mag-isa. Self-compassion, di kailangan maging perfect. At higit sa lahat, trust. Trust in the Lord. Trust sa Kanyang grace. Trust na may plano at purpose ang ating anak. Ngayon, gusto kong iwan sa inyo ang isang thought. Kapag iniisip natin ang future, kadalasan nakikita natin ang mga what if, ang posibleng problema, ang bigat ng responsibilidad, pero gusto kong makita natin
Ang future ay hindi lang lugar ng problema, it is also a place of grace. Grace na darating kahit hindi natin ito planado. Grace na dumarating sa pamamagitan ng mga taong hindi natin inaasahan. Grace na dumarating sa bawat maliliit na hakbang na ginagawa natin ngayon. At habang pinipilit natin i-control ang lahat, nawawala ang ngayon. Yung halakhak ng anak mo ngayong araw, yung simpleng yakap, yung mga moment na tama, okay lang yan. Kapag natutunan natin mag-let go at magtiwala, hindi ibig sabihin na wala na tayong ginawa, kundi ibig sabihin, ginagawa natin ang kaya lang natin at pinapayagan natin ang Diyos at ang ibang mga tao na sumuporta at gawin ang kanilang mga bahagi. Kaya, ang linya ng gusto kong iwan sa iyo ngayong umaga ay hindi mo kailangang hawakan lahat, hindi mo kailangang maging perfect, hindi mo kailangan dalhin ang bigat mag-isa para maging mabuting magulang. Kapag naintindihan mo ito sa puso, unti-unti ang anxiety ay napapalitan ng kapayapaan. Ang bigat ay napapalitan ng liwanag at ang takot ay napapalitan ng tiwala. At ngayon, para mas maging praktikal, challenge. Sa bawat umaga bago magsimula ang araw, huminga, mamalalim at magdasal sa Diyos. Pumili ng isang maliit na bagay, ang ngiti ng anak mo, isang simpleng tagumpay o kahit isang minuto ng katahimikan at tamhin ito sa puso. At sa bawat gabi, bago matulog, huminga ka muli at isipin na hindi mo hawak lahat, pero hawak ng Diyos. At yon ay sapat. Kung gagawin mo ito araw-araw, kahit isang linggo, kahit isang buwan, makikita mo ang pagbago hindi agad-agad. Pero sa bawat maliliit na hakbang, ang bigat ay unti-unti na lang napapalitan ng kapayapaan. Kaya sa pagtatapos natin ngayong umaga, dalhin ninyo sa puso ninyo na hindi mo kailangan dalhin lahat. Hindi mo kailangan solusyonan ang bawat what if. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang gawin ang kaya mo and let God do the rest. Magtiwala sa mga taong kasama mo at mahalin ang anak mo ngayon sa bawat hininga, sa bawat moment, sa bawat araw. Tandaan, habang nagmamahal ka, habang nagpapahinga ka, habang nagtitiwala ka, hawak pa rin ng Diyos ang anak mo. Hawak pa rin ng Diyos ang future niya at hawak rin ng Diyos ang puso mo para maging magaan. Ngayon, simulan natin isang hininga, isang araw, isang hakbang sa kapayapaan at nakikita natin unti-unti ang anxiety ay magiging peace. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat sa bawat isa sa amin na nandito ngayong umaga na bukas ang puso, bukas ang isip. Salamat po sa buhay ng aming mga anak, sa bawat hininga nila, sa bawat ngiti, sa bawat simpleng tagumpay na hindi namin palaging napapansin. Panginoon, amin pong inaamin. Hindi po namin kayang kontrolin ang lahat. Hindi po namin kayang planuhin ang bawat detalye ng buhay ng aming anak. Minsan, ang bigat po ng takot at pag-alala ay sobra at amin pong nararamdaman mga kabiguang nagbibigay ng makakapagbigay ng kasiguraduhan sa kinabukasan. Kami po ay nagiging pagod, nababalisa at minsan ay natakot. Kahit ginagawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Kaya Panginoon, amin pong tinatanggap ang aming kahinaan, amin pong tinatanggap na hindi kami perpekto, amin pong tinatanggap na may mga bagay na hindi namin kayang hawakan. At amin pong inaamin na lahat ng ito, hindi po kami sapat, kundi sa iyo lamang kami makakahanap ng kapayapaan at lakas. Lord, sa gitna ng aming pag-aalala, kami po ay humingi ng iyong grace, ipagkatiwala mo pinagkatiwala po namin sa iyo ang kinabukasan na aming mga anak. Tulungan mo niyo po kaming magtiwala, hindi sa sarili namin, kundi sa iyo. Bigyan niyo po kami ng lakas na humingi ng tulong kapag kailangan. Lord, tulungan po ninyo kaming mamuhay sa kasalukuyan, hindi palaging nakatingin sa mga what if. Salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa iyong grasya na bibigay lakas kahit mahina kami. Salamat po sa iyong presensya sa bawat moment na aming buhay. At habang tinatapos namin ang umagang ito, naway dalhin namin ang kapayapaan, lakas at tiwala sa bawat araw
naway sa bawat hininga, sa bawat takbang at sa bawat desisyon bilang magulang. Maramdaman namin na na hindi kami nag-iisa dahil kasama ka namin, Panginoon, sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Kami po ay nanalangin sa iyo. Amen. Sadyang kabilis nga po ng oras at dito naman po muna magtatapos ang kwentuhan ngayong umaga. Maraming salamat po sa iyong oras, pakikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lubos din po kami nagpapasalamat sa ating masisipag na technicians, Romel Pauline at Rolando Alfonso, na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyahan po namin kayong samahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay marinig Lunes hanggang Sabado 9:30 ng umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel. Muli po ako si Ibs Ismael, nagpapaalala ng bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinsimulan sa pag-unawa at hinaharap ng may bukas na puso at pagtanggap. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang balita, mga kapwa ko PWD. Narito na ang programa para sa atin. May kasama ka. Ako